Nabulgar ang di umano'y gawain ng SBSI sa Sitio Capihan, Surigao del Norte. Ayon pa sa balita, isinagawa ang lie detector test o polygraph test upang malaman kung nagsasabi ba ang nasabing leader ng SBSI ng katotohanan sa kanyang mga salaysay sa Senate hearing, base kasi sa kanyang heartbeat, pulse rate at iba pa. Tila isang malaking grupo di umano ang pinamumunuan ni Sr. Aguila. At tila meron iba pang malaking tao na involved dito. Lumantad kasi ang ilang mga kabataan na naging witness sa gawain ng grupo kung saan ipinapakasal sila kahit sila'y minor de edad pa lamang. Lumantad din ang ilang mga miyembro upang patunayan ang mga nangyayari sa Sitio Capihan. Samantala, sa kaugnay na balita, Terence Kilario aka Sr. Aguila na itinuturing sa ngayon na di umano'y isang kulto sa Surigao del Norte. Leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated or SBSI na si Terence Kilario nagsalita na kung sino talaga ang totoong leader na siyang utak ng grupo ng SBSI or Socorro Bayanihan Services Incorporated. Samantala, sa patuloy na pagdinig sa kontrobersyal na kaso ng leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated na si Sr. Aguila o si Terence Kilario sa tunay na pangalan, usap-usapan sa ngayon ang tagapagtanggol o abogado ng mga akusadong di umano'y cult na nangyayari sa Sitio Capihan, Surigao del Norte. Abogado ng grupo na si Attorney Olga nagsalita na. Puno ngayon ng batikos ang kilalang abogado na si Attorney Olga pagkatapos na siya ang naging representative sa kaso ngayon na kinakaharap ng grupong na di umano'y kulto na SBSI. Lalo na at kilala ito bilang isang tagapagtanggol sa mga naaapi. Kilala din siya sa iba't ibang social media platforms sa kanyang paghahatid ng mga payo at kaalaman sa sambayang Pilipino para sa pangkarapatan ng bawat tao. Kaya naman nagulat ang lahat lalo na nang makita siya ng kanyang mga taga-subaybay sa Senate hearing na kinasasangkutan ngayon ng grupong di umano'y kulto na Socorro Bayanihan Services Incorporated na pinumunuan ni Sr. Aguila. Ayon sa kanya, ay ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin dahil siya ang naataasan para maipagtanggol ang grupo na Socorro Bayanihan Services Incorporated. Aniya, bilang abogado, ay trabaho lang muna, walang personalan, dahil ang karapatan naman ng bawat tao ang kanyang ipinagtatanggol. Wala umano siyang kinikalingan, ang katotohanan lamang ang nais niya na lumabas para sa kontrobersya ngayon na kinakaharap ng SBSI. Sa kabilang banda naman, balikan po natin kung sino talaga ang totoong utak ng grupong SBSI na pinangungunahan ni Sr. Aguila. Ayon sa nakalap na impormasyon, kinokontrol di umano ng totoong leader na siyang totoong utak ng grupong SBSI, si Terence Kilario. Maraming mga mamamayan ngayon ang naniniwala na hindi kaya ni Terence na pamahalaan ang libu-libong miyembro ng SBSI nang mag-isa at walang direktang koneksyon sa itaas, lalo na at ngayon lang nabunyag ang mga nangyayari sa Sitio Capihan na kanyang pinamamahalaan. Pagkatapos ng ilang taon na pala itong nag-i-exist na wala man lang lumalabas na balita sa mga nangyayari sa bansa. Ayon pa sa nakakaalam, hindi ito isang simpleng organisasyon lamang, kundi isang malakas na grupo na may koneksyon sa itaas. At yan nga po ang ating nakalap na balita ngayon patungkol sa kontrobersya na kinakaharap ng grupo ng SBSI na si Sr. Aguila. Terence Kilario aka Sr. Aguila, kumpirmadong sinusuplayan ng mga kagamitang baril ng mga taong utak niya sa pamamalakad ng grupong SBSI sa Sitio Capihan, Surigao del Norte. Maliban pa dito ay meron ngang banyagang leader na tumutulong di umano para sa Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI. Ito ay ayon sa intelligence report na nakalap sa patuloy na investigasyon sa kaso ni Sr. Aguila at iba pang leader ng grupo. Inaalam din ng mga otoridad ang di umano'y secret basement sa Sitio Capihan na di umano'y walang sinumang pwedeng pumasok kundi ang mga otorisadong miyembro lamang. Isang hiwaga nga ang naistuklasin ngayon ng mga nag-iimbestiga ang laman ng nasabing basement. Ito ay ayon sa salaysay ng isang witness na nakakaalam sa nasabing secret basement. Samantala, sa pag-aantay ng susunod na mga hearing sa darating na mga araw kung saan nasa tanggapan na ng Department of Justice ang kaso, isinailalim na sa clarificatory hearing si Sr. Aguila at kanyang mga kasama, kung saan ayon kay Assistant Secretary Miko Clavano
Kailangan muna i-clarify, inireklamo ngayon ng mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated dahil wala na silang babalikan na bahay at trabaho sa kanilang mga lugar. Dahil yung iba ay nagsipag-resign na sa mga kanilang mga trabaho at yung iba ay ibinenta na ang mga ari-arian at bahay para umanib at sumunod kay Jerin Esquilario aka Senior Aguila sa bundok ng Sitio Kapihan. Nagiging kaabang-abang nga ngayon ang susunod na mga revelasyon sa patuloy na pagdinig ng kaso ni Senior Aguila ng SBSI, ang di umanay kulto sa Surigao del Norte. Ng mga sanggol sa Socorro Bayanihan Services Incorporated na kamakailan lamang ay pinuntahan mismo ni Senator Bato de la Rosa ang libingan ng mga bata na misteryosong nasawi sa Sitio Kapihan, Surigao del Norte. Kaduda-duda kasi na sunod-sunod na nasawi ang mga sanggol at ayaw ipadala ni Senior Aguila ang mga ito sa ospital para ipagamot. Inilibing ang mga labi sa 353 hectare protected area sa Kapihan na ayon kay Senator De La Rosa ay nananawagan siya sa pamilya ng mga bata na ipapaimbestiga at ipahukay ang mga katawan para isailalim sa pagsusuri ng malaman ang dahilan ng biglaang pagpanaw. Ayon pa sa senador, sa kanyang pagpunta doon ay tila nakahanda na ang mga miyembro ng SBSI sa kanilang isasagot sa maaaring mga tanong sa kanila. Napansin naman ng mga netizens na tila maraming sikreto ang itinatago doon sa Kapihan na ayaw sabihin ng mga miyembro ng SBSI. Ang babaeng secretary ng SBSI ang isa sa mga in-interview ng senador. Na ayon pa sa mga netizens ay tila sa ulado na niya kung paano ipagtatanggol si Senior Aguila at ang SBSI. Nabulgar din sa ocular inspection na wala umanong permit ang ginawang libingan galing sa munisipyo. Duda din ang marami kung merong pananakip na naganap o meron ding kinalaman ang LGU dito. Kasama din sa ocular inspection si Governor Barbers ng Surigao na parang hindi man lang apektado sa nangyayari sa kanyang nasasakupan. Na ayon pa sa mga netizens ay tila tikom at bingi sa mga nangyayari doon. Samantala, isang tatay ang nagsumbong kay Senador De La Rosa na namatayan ng sanggol. Binawalan di umano siya ni Senior Aguila na dalhin sa ospital ang sanggol para ipagamot. Reklamo din niya na inilipat di umano ang kanyang anak kung saan niya ito inilibing pero itinanggi ito ng opisyal ng SBSI. Napansin din ng taga-NBI ang mga marker sa sementeryo dahil magkasunod ang pagkamatay ng mga bata na ilang buwang gulang at taon lang. At sa kaso ng tatay, hindi nagtugma ang petsa ng pagkamatay ng sanggol na nakalagay sa marker. Hinukay ang libingan at doon nga nauhukay ang mga gamit at ang sanggol na kanyang anak. Duda ngayon ng NBI sa mga nangyayari ng pagpapalibing sa Kapihan at pagkamatay ng mga sanggol doon. Tila isang malaking misteryo na nakabalot sa Kapihan kung saan ang di umano'y kulto na SBSI ni Senior Aguila nakatira. Tinutuntun din sa ngayon ng mga taga-NBI ang di umano'y laboratory na tila nilinis na bago pa dumating ang magsasagawa ng ocular inspection. Nang sa ganun ay wala silang makikita at matagpuan na ebidensya ng laboratory o negosyo ni Senior Aguila doon. At yan nga ang